Diba? Bikawanina. Okay. So, I think, sige nga, basahin mo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عالم علمنا إلى ما علمتنا إنك أنت عالم حكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ito ay pagpapatuloy no? Dito sa Sharah Tarif, aywa. Sharah Tarif. Ibig sabihin yung explanation ng definition. Pinapaliwanag dito yung naunang binanggit na definition. Ano ba yung definition na tinukoy dito? Definition ng ano? Definition ng ng hadith. Ilmul hadith. Ilmul hadith. Na. Pero hindi ito ng ahkamul hadith, hindi ahkamul hadith. Hindi. Ang ahkamul hadith kasi, ito ay tumutukoy sa halimbawa daif. Ay na. Tumutukoy kung ang hadith ba ay sahih, kung ito ba ay hasan, yun yung ahkamul hadith. No? Kung ito ba ay fabricated, kung kawi, kung maudu, yun yung hakam. Pero ito, ta'rif. Ta'rif ilm al-hadith. Ilm al-hadith. Shuf hadith. Qala rahimahullah, amma sanad fahuwa silsilatur rijal mawasilati lil matan. Al-muwassala lil matan. O lil matan. Okay, ibig sabihin yung sanad, ang ibig sabihin ng sanad dito, basically kasi ang sanad, yun yung chain of narration, no? Di ba, alam ba pag nagdo-drawing tayo, kaya nga tinatawag na chain siya kasi kadina, di ba? Oh. Makikita mo yung kadina, di ba? Alam mo ito, nagdugtong-dugtong. Nakakonekta ang bawat konektado sa bawat isa. Na once na kapag naputol yan, ay duwa, mapasad. So ito yung kumbaga kadina o sa Tagalog kawing. Na yung kawing, yung nagdala ng kawing nito ay mga rijal. Kumbaga yung mga men's of chain, kaya men's chain, no, mga kalalakihan. Na kung saan kumukonekta doon sa teksto. Okay? O kumukonekta doon sa tinatawag na teksto. Halimbawa ito yung text. Matan kasi ang matan, basically yung body. Okay, matan. Sabihin body. Okay? At body of the text, kumbaga. Ay na naman itong, mano siya kayong punin na. Okay. So, halimbawa, ito yung text, no? So, yung text na ito, i-deliver ng ano ba? Ano ba, mag-portray tayo? Yung ito, yung tao na, ito yung mga rijal, kumbaga, ito yung mga rijal. So, ito, nakuha ito, yung text na ito, nakuha, nadala niya. No? Tapos, dadalhin niya doon sa sunod. Itong sunod, dadalhin niya sa sunod. Okay? So, yun. So, hanggang sa, alimbawa, dito, sa side na ito, hanggang sa makarating doon sa compiler ng hadith. So, ito yung mga compiler ng hadith. Ayan, si Bukhari, Tirmidhi, Muslim, sino pa, Ibn Majah, An-Nasa'i, at iba pa. Ay, budi na. Sa kaya, ubudong takwa dun ba? No? So, ito. So, yung mga ito, yan, so, ito nakarating sa kanya yung hadith, no? So, ititrace nila yan hanggang sa pinagmulan. O, kung dito naman, o dinala hanggang sa doon sa makarating. Sa nag-compile ng hadith. Okay? So, yun yun. So, yun yung sabihin, ito yung sanad, ito yung kawing na mga kalalakihan na nagkukonekta doon sa teksto. Okay. Wa ammal matan? Wa ammal matan, fahuwa ma intaha ilayhi sanad min al-kalam. Min kalam. Okay. So, yung matan dito, basically, ito yung ano, yung body of the text. Yung salita mismo, yung buod ng salita, no? Yung origin. O yung original na teksto mismo ng salita. Fahuwa ma'intaha, na kung saan, ito yung chain na kung saan of transmission ends of, kumbaga, no? Sa sanad. O, ibig sabihin, ito yung nagtatapos, no, sa teksto mula sa mga salita. Basically, pag sila yung matan, teksto siya. Ito yung tinatawag na teksto. Okay? So, now, yung author, nagbigay siya ng malinaw na example para higit na maintindihan kung ano ba yung matan, ano ba yung sanad. Okay.
Misal dalik? نعم. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري. ما أخرج البخاري. Sabi ma-akhraja, ito yung literally, ito inilabas ni Bukhari. Kumbaga, ito yung example. Ito ikinumpile ni Imam al-Bukhari. Okay. Inilabas niya sa kanyang aklat ba? Iniulat niya sa kanyang aklat. No? Okay, ma-akhraj al-Bukhari. Ma-akhraj al-Bukhari. O sa kanyang sahih. Ano ba yung sahih niya? Yung sahih al-Bukhari. Yung sahih al-Bukhari, yung kanyang kitab. Actually, hindi ang book ng al-Bukhari hindi lang sahih. Meron siyang book na meron siyang another book, pero doon mga hadith yun na which is may mga halo na ng mga weak. Pag sinabing sahih al-Bukhari, complete talaga sahih siya. Walang halong da'if. Walang anumang halo. Mawdu na. طيب باب كيف كان بدأ الوحي. كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabihin, alam natin, pag yung mga compiler ng hadith sa kanilang mga aklat, may mga bab sila. Ano ba yung sabihin ng bab? Di ba bab pintuan? Pero yung bab, chapter. Ito is chapter dito. Pag book ang pinag-usapan, bab, chapter. Okay. Okay, pag ibang bagay, pintuan. Siyempre. So, every chapter may title yun, di ba? Pag nag-ano ka ng mga salbuhan, ng mga kitab. For example, ng Babus Salah. Yan, Babus Salah. Actually, kitab. Kitab yan. Kitab siyang kitab, as-salah, kitab at tahara. Under ng kitab, may bab. Iba't ibang bab. Kumbaga topic. Yun yun. Okay. So, bab. Sabihin, may pangalan dito na which is chapter, o sabihin natin topic, no? Kaifa kana, papaano nagsimula ang wahi. Ibig sabihin ng revelation kay Propeta Muhammad. Okay. Now, ito. Agbang binanggit niya yung tinatawag na buong sanad at saka yung matan. Okay, basa. Qala, haddathana Hamidi. Al-Humaydi. Al-Humaydi to? Al-Humaydi pala to. Haddathana. Pag sinabing haddathana. Nagpinto sa akin. Now, sino sabi nagkala dito? Kala? Si Imam al-Bukhari. Al-Bukhari. Siya yung inabutan na. Yeah, sabi na, kala, sabi ni Imam al-Bukhari, haddathana al-Humaydi. Haddathana ibig sabihin, ikinuwento sa akin ni Humaydi. Haddathana al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Siya si Abdullah bin Zubair. Okay. Kala, haddathana Sufyan. Sinong sabi ito? Kala. Sinabi ni al-Humaydi. Okay. Na nagkwento si Sufyan. Ikinuwento sa akin, haddathana. Haddathana, nagkwento sa amin ni Sufyan. Aywa. Kala, haddathana. Aywa na sinabi ni Sufyan, na ikinuwento din sa amin ni Yahya bin Sa'id. Al-Ansari. Kala, akhbarani. Na dito, akhbarana. Malinaw, pagkakaiba. Dito, haddathana. Sa mga nauna, haddathana. Dito, akhbarani. Ano pagkakaiba? Ang dito is, sa haddathana, mayroon siyang mga kasama sa pagkwento ng taong yun. Dito sa akhbarani, in specific na siya lang yung nakarinig. Mashallah. Bisa wala tao. Bukod sa hadith, walang pagkakaibang haddatha sa tinatawag na akhbara. Kung magsabi siyang akhbarana, bisa ibinalita sa akin. Pero sinabi sa akin, haddatha kasi ikinuwento sa akin, o isinalaysay sa akin. Pero pag haddathani, di ba, pag haddathana, di ba, marami kasi wala lang tinutungkol kung sino yung kasama niya. Pero dito sa akhbarani, in specific talaga, siya lang ang binalitaan nito. Sa that time, siya lang yung nakikinig. Siya yung nakikinig, si Yahya bin Sa'id al-Ansari. Hindi. Okay. Ang mag-isa lang doon si Ansari. Kaya nga. Yan siya. Tapos, sino nagsabi sa kanya? Si Muhammad bin Ibrahim at-Taymi. Okay. Annahu sami'a, ano to? Al-Qimah. Aywa? Al-Qimah bin Waqqas. Okay. Al-Layti. Sabihin, annahu sami'a. Sabihin, sinabi sa akin, o binalita sa akin, o sinabi sa akin ni Muhammad bin Ibrahim at Taymi, na siya ay narinig niya kay Al-Qimah. Narinig niya kay Al-Qimah bin Waqqas Al-Layti. Na sinasabi niya, sinasabi ni Al-Qimah, yaqul, aywa, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
anna Alal mimbar. alal mimbar pala. Alal mimbar. Alam minbar Mimbar. Mimbar kasi yung pulpit. lagi. Kapag ko siya minbar ka diyan. Minbar. Na sinabi ni Qala Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah alaihi sami'tu wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'ati yunqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Okay. So yun. Now, dito, makikita natin dito, no? Ang tanong dito, sino ang sahaba dito? Ang sahaba dito ay si Ali, oy, ano mo lang yung ano, ha? Okay. Si Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. After ng sahaba, anong tawag sa kanila? Tabi'in. Tabi'in. Sinong tabi'in dito? Ang tabi'in dito si Al-Qimah. Al-Qimah. Okay. Tapos Ibig sabihin dito, naabutan niyo yung sahaba. At after ng tabi'in, anong tawag? si tabi'in. At ba'ut tabi'in o tabi'in. Si Muhammad bin Ibrahim Muhammad Ibrahim. Okay? al-Taymi. O Taimi. Tapos Ano? at pagkatapos noon ay ang Ito na. At ba'at tabi'in. Basta mga ganun, tabi-tabi, mga ganun. Ibig sabihin, ilang generation ang dumaan bago makarating kay ng Bukhari. 4. Okay? Bilangin natin. 1, 2, Sahaba 3, 4, 5, 6. Pang-6 yung sahaba. Okay? Balikan natin. Pag-una yung sahaba. Diba? So, ibig sa... Ang akala ko dito si Humaydi at saka ito si Sufyan is parehas to sila sa kanilang estado ng kanilang generation. Kasi parehas lang sila yun na kuminintuhan eh. Pero magkano kasi yan? Tawag dyan. Maaring Yung generation nila siguro pareha lang to. depende. Tingnan natin yung ano nila. Yung kanilang yung kilang yan yung pinag-aralan ng mga kuletul hadith. Ang hirap. Nung kasi pag-aaralan mo yung buhay nila. Kailan siya pinanganak at namatay. At pagkatapos, saan sila namatay? Isa-isang halit lang yun. Isang tao lang yun, ha? Kasi bawat tao sa isang Kaya nga, sa isang sanad. Sa isang sanad at saka sa isang matan, yung nagsanad, is kailangan aralin yung buhay nila, talambuhay, kung kailan pinanganak at pero, pag once na nasaulan nila yun, kasi may ibang hadith, nakatulad na nabanggit din yung pangalan nila. Kaya yan, isa sa mga pinakamahirap mag-memorize sa mga pangalan, pati yung mga ano nila kung saan. At the same time, kung ano yung recommendation ng mga ulama nila, kung ito ba ay fiqh o hindi. Yun. Okay, anyway. So, mapaalalaman natin yan kung same ba sila ng kapanganakan. Kasi minsan kasi pagkakataon na, siyempre, mas matanda ito na una kaysa doon sa sunod. Diba? Anyway. Okay. So now, ito yung, now, ang tanong dito, mayroong nakasad dito. Ito na yung matan. Ito na yung sanad. Fasanad sabi niya. Fasanado. Ang sanad daw, ito yun. From Haddatha al-Humaydi hanggang kay Umar bin al-Khattab. O hanggang kay Umar bin al-Khattab. Kala sa Metro Rasulullah. Hanggang sa dito, sa Metro Rasulullah. Yan ang ibig sabihin ng sanad. Yan. Yung buo. Yung involved ng mga tao dito na nag-transmit. Nagsilsilatul rijal. Silsilatul rijal. Okay? Yan ang sanad. Ang matan, ito yung mismo yung teksto. Yung salita mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung sanad. Ayun matan. Yun yung matan. Yun yung body of the text. Okay? So, naintindihan mo na yung sanad at saka yung tinatawag na matan. Di ba? Halimbawa, sabi na tayo min ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yun yung matan. Yung matan. Pero hindi natin pa alam yung sanad. Basta sabi lang ng propeta. Pero pwede man yun. Pero kung nakatitiyak ka na sinabi ng propeta. Pag-aralan mo talaga. Kasi nabanggit talaga yung nandun na. Pero katulad ng hadith na
ano ba yung hadith na ang paraiso daw ng anak ay nasa talampakan ng kanyang nanay? Yan ay daif? Actually, nagkaroon ng controversial hadith yun. May mga nagsabi na Hasan, may mga nagsabi na daif, may mga maudu. Hindi man umabot sa maudu yun. Okay? Naging ano lang yun, naging siguro yung mga nagsasabi na ito ay kumbaga na ito ay acceptable dahil sa may mga ibang supporting hadith na kung saan tumutukoy din na same state. O same state or kaya same objective na ganun. Kaya ganyan. Okay. Now dito, at least yung pagkakaiba ng matan at saka ng rijal, ng masanad. Now dito sa may waqayatu ma'rifatu sahih min al-akhbari min ghairi. Ano bang purpose kung bakit pinag-aralan ang sanad at saka yung matan? Ano bang purpose dito? Para sa ganon, ito yung knowing the correct news, sabihin para malaman kung ano yung tama mula sa mga binabalita, bisa mula sa mga salaysay. Okay? From the incorrect one. Sabihin mula sa hindi tama, mula sa hindi correct. So, ibig sabihin, pinag-aralan ito para malaman mo ngayon kung tama ba yun. Diba kasi mahirap kasi magsabi na sinabi ni Propeta Muhammad na samantalang walang napatunayan na ito ay nanggaling sa kanya. So para mapatunayan nanggaling sa kanya, kinakailangan itong chain of narration. Diba? Kaya makikita mo dito, halimbawa, si Umar Khattab, diba, walang duda. Diba, si Umar Khattab, walang duda ay naging estudyante niya itong si Alqimah. Kabilang sa mga tagapakinig niya. At si Alqimah, nakita niya mismo itong si Muhammad bin Ibrahim. Na-meet talaga niya mismo. Tapos si Muhammad bin Ibrahim ay nakarinig mismo nakarinig niya mismo. Umar bin Khattab. Nagkita mismo sila. Kasi hindi tanggap sa sahih ng mga compilation ng sahih hadith kung hindi sila nagkita. Hindi sila nagkakuan talaga ng pinagmulan ng hadith. Halimbawa, ito sabihin natin ito. Ito si Muhammad Ibrahim, kunyari, ito si Muhammad Ibrahim, sinabi lang niya na narinig niya kay Alqimah, na sinabi ni Alqimah na narinig niya kay Alqimah. Subalit hindi sila nag-meet. So dito sa question, big sabihin, questionable yun. Paano narinig samantalang hindi siya nag-meet? Di ba? So yan naman, kundi yan mga kabilang yan sa mga dabit ba ng mga compiler ng hadith na kinakailangan para maging sahih at acceptable ito, kailangan na-meet nila yung nag-transmit at saka yung transmitan. So ibig sabihin kailangan walang nababypass na tao. Oo, sa pag-deliver, for example. Kasi putol yun kapag sabihin ko sa iyo, binanggit ni Pulan doon kay Pulano, pero yung kinuha kong salita is yung pinanggalingan kagad, hindi siya nagkwento sa akin. Chismis yun ang tawag dyan. So hindi na tinatawag na So yung hadith hindi pwede naging maritis. Hindi hirap yung maging maritis. Okay, last na. Ito, ta'rif ko lang sa kaba. Dito lang tayo sa sa al-athar, sige. Qala rahimahullah, ta'rifatul hadith wal khabar wal athar. Okay, ibig sabihin yung definition ng hadith, khabar at saka yung athar. Ano tinutukoy na khabar dito? Mamaya ito. Wal hadithu. Wal hadithu ma ja'a an nabiy sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Ayan, ang ibig sabihin ng hadith, ito yung anumang naihatid sa mga compiler ng hadith tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sinabing tungkol, ito man ay kanyang sinabi, kaulan, fi'lan, o kaya ito yung kanyang ginawa mismo. Hindi naman kaya takriran, ito yung kanyang mga approval. Takrir, ibig sabihin approve, inaprubahan niya. Okay? Na isinang ayunan. Katulad nung pagkain ng Dib. Yung bayawak. Ibig sabihin yung desert lizard.
Oo. na hindi siya kumain pero kumain yung mga yung Sahaba. yung kanyang mga Pero sahaba. walang pagmana doon. wala siyang hinayaan lang niya. So, yun. Pero hindi ibig sabihin na bawal yon dahil hindi kinain ng sasalam. Hindi. Kasi maging bawal yan. Kung merong word ang Prophet Salam, Nagnaha siya. nagnaha siya, sabihin, pinagbawalan niya, o kaya ay pinigilan niya. O kaya ay may indikasyon na siya ay i-disapprove. Okay? Yun ang tinatawag na takrir. Ang pagpapasya, no? Pagsang-ayon. Pagsang-ayon. Approval niya. Pagsang-ayon. O sifatan, ibig sabihin yung kanyang katangian. Pag sinabing sifat, yung katangian, physical na katangian, yung attitude niya, character niya, Yung pag-smiling niya. yung ibig sabihin, physically yung sipa dito, yung katangian ito. Okay, nilarawan pa paano siya ngumiti. Di ba, na kung saan yung nakikita yung kanyang puting bagang pag ngumiti siya. Di ba? Yun ang hadith. So, ano mang dumating tungkol sa kanya? At ano man yung kanyang mga katangian. Okay. Al-khabar naman, Wal khabar ma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam wa ana Ano ghayruhu. Anong ibig sabihin? Anong ano dito sa anhu? ibig sabihin na ibig sabihin tungkol. Ano mang dumating tungkol kay Prophet Salam, ano mang na-compile kay Prophet, anong mang naisalaysay patungkol kay Prophet Salam, waan gayri at patungkol sa ibang bukod kay Prophet Salam. Okay, mula sa mga sahaba, min ashabihi mula sa mga tabi'in, tabi'in okay, mula sa mga kasunod ng mga tabi'in, o min dunim, okay, sumunod sa mga atba'u tabi'in. dunihim. Ang tawag sa ibig sabihin, mas malawak ang khabar kaysa hadith. Mas malawak siya. Ang hadith kasi specific Kay Prophet Salam. Samantalang ang khabar ay marami pang lahat. dinaanan. Hindi mo din, sabihin, tumutukoy sa lahat. No? Sabihin, salaysay patungkol, no? Sa sino man, propeta man o hindi. Okay. Wal-athar naman, Wal athar ma jaa an ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sahaba aw tabi'in aw min dunihim. so ito kasi general to eh. Ito na mas Specific. ano siya, mas general to kaysa rito. Mas malawak ang nasasaklawan dito kaysa rito. Yung athar, ito yung yung salaysay patungkol sa sino man bukod kay Prophet Sallam. Ano pa kakaiba ng kabar sa athar? Ang kabar, kay propeta man, patungkol kay propeta sa iba. At sa iba. Ang athar, hindi. Patungkol sa iba bukod kay Prophet Sallam. Halimbawa, sinabi ni Imam Athawri, ganyan. Ganito, okay, ganito si Imam Athawri. Ang tawag dyan, athar. Okay, ganito sinabi ni Umar bin Khattab. Diba? So, ang tawag dyan, athar. Katulad nung sinabi niya na sinabi niya sa kanyang anak kay Abdullah bin Umar na sinabi niya ida asbahta fala tantadun. Yan. Ang tawag, Yun ang athar. yun ang athar. At the same time, pwede na siyang tawagin khabar. Kasi nandun yung sahaba, di ba? Okay. Pero hindi siya pwedeng tawagin hadith. Ay, hindi. Kasi Ang iba, nagsasabi na hadith yun. ngayon, alam mo na pagkaiba ng hadith sa athar. Yung kabar lang pala. Athar. Khabar or athar. O kabar o athar. Okay, so inshallah, yung mga halimbawa dyan, Next time, next inshallah. time na. Next episode, guys. Thank you for watching. Yung hadith, yung tawag dyan na, ang tawag dyan? Ilmul hadith. Science of hadith. Malaman natin na sabi ng mga iba, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.